Hi guys! Welcome back to Yanni's Room. Tara, pasok, feel at home. And as promised, ito na yung second part ng Reading Your Kabadingan Stories for the month of June. Yanni's Mail. Sinasabi ko, oh my God, umuulan. Okay, wala lang. Tag-ulan na ba? Start na ba ng rainy season right now? Hindi ko sure. Yes, June na! Oo nga, rainy season na. Wala lang. Nasabi ko lang. Okay. Para sa second batch ng stories, di ko alam if meron ako mga nakumpile na nakakakilig or nilagay ko lang siya dito sa category na to kasi kinilig ako while reading it kahit hindi naman talaga siya nakakakilig. I don't know. Pero magsimula tayo sa masayang story. Okay? Ang letter na to ay galing kay Mia. Hello po, to start, isa akong bisexual na babae na madaling ma-fall. Sana all value. May ebas agad ako. Wait, nag-worry ako eh. Nung mag-shoot ako ng episode tonight, sabi ko, kaya ko ba mag-shoot tonight? Parang hindi ko kayang dumaldal. Pero first sentence pa lang, at meron na akong ebas agad. Kayo ba? Madali ba kayong ma-fall? Dati, I think nung mas bata-bata ako, ganun ako. Sobrang OA nung bata-bata, no? Ilan taon na ba ako? 46? I'm just 24. Nung mga mas teenager ako, kapag nagpakita sa akin ng kindness or like bare minimum yung isang tao, nakakaramdam ako ng, ala, parang cute siya. Madali ako magkaroon ng ganung thoughts. And hindi ko alam kung paano ko siya na-unlearn. I feel like growing up, natutunan ko na lang din na some people are just kind. Some people can be kind without flirting. Parang basic acts of human decency doesn't equate or translate to flirting. Yes, wala lang. I feel like ang lakas ng ulan. Kapag ganun kang person na madali kang ma-fall sa mga acts of kindness, ganyan, kahit bare minimum, feel ko kailangan mo ring matutunan sa sarili mo na, okay, hindi lahat ng acts of kindness ay flirting. Maybe all your life, sobrang deprived mo from it, sobrang deprived mo of it, sobrang rare sa buhay mo nung acts of kindness, kaya kapag nakaka-encounter ka ng gano'n, na-fall ka kaagad. I'm just saying, thoughts lang yon, okay? Sorry. Anyways, party kasi ako ng theater org and recently nagkaroon kami ng recital. Yung org na yon na-divide into 3 groups. Group 1 ako. During rehearsals, mas naging ka-close ko yung mga ka-org ko, ganun. Lalo na yung isang bading na lalaki. Okay, babae si Mia, no, na bisexual. Okay. At may isa siyang bading na lalaki na close. Okay. Sorry, need ng utak ko i-connect eh. May isang gabi, straight from rehearsals, umuwi ako at nakatulog agad. Napanaginipan ko siya. After that night, naiilang akong tignan siya sa mata, ganun levels. Unti-unti kong na-realize na ang pogi niya pala, ang bango niya, ang funny niya, ang talino niya, etc. Well, yes, because he's gay. You can't find a straight man na ganun, by the way. Joke lang. Joke lang. May one time na nasa dorm kami ng ka-org ko and nakahiga ako sa floor. Tapos siya ay nakaupo sa floor katabi ko. Nag-hum siya ng kanta habang nakatingin sa akin. Pucha, pakiramdam ko na wala talaga ako. Anyways, ang problema nga kasi, bading siya. So, ayun. Hindi ako umaasa na magiging bi siya or pan or kung ano man. At mas lalo akong hindi umaasa na magugustuhan niya rin ako. Kasi ang tawag niya sa akin ay ma. Ayun. Chika ko lang naman at wala akong mapagkwentuhan kasi naiilang ako magkwento sa iba. Lalo na sa friends ko na kilala siya. Love you, Yanni. Oh! Okay. Sa usapin ng bading siya kaya feeling mo hindi ka niya magugustuhan. Same lang yung opinion ko about it eh. Yung opinion ko on liking straight people, na sobrang fluid kasi ng gender, it shouldn't stop you from liking someone. And it shouldn't stop you from, like, pursuing them. I think, hindi naman problematic na advice yun. Right? Okay. Ano, hindi mo naman alam ko na talagang strictly soji niya eh. Baka pwedeng ma-fall din siya sa'yo or what. Pero tawan-tawa ako dun sa ma. Kasi, alam niyo nakaka-bullshit yung ganung experience na kapag meron kang crush, tapos tatawagin kang te.
or ma? As in, yung Mars to Mars pala talaga kayo? Ay, hindi mo man lang ako binigyan ng bitaw. Hindi mo man lang ako binigyan ng palag. As in, tinawag mo kong ma. Okay. Sige, gets. Pero guilty ako of that. Okay? Mahilig kasi akong gumamit ng ganong words. Like, yung pang call sign. Ang hilig kong tawagin kahit sino na te, idol, boss. Lalo na yung te, heavy on te. Minsan kahit meron akong nilalandi, natawag ko na te. And feeling ko namamatay yung amats nila kasi tinatawag ko silang te. Pero kasi, ano itatawag ko sa'yo, mosh? Eh, si Kim lang yung mosh ko eh. So, di ba? Parang, wala lang. Malay mo, yung ma, it can, ano lang siya, shortcut for mahal. Joke lang, baka umasa ka pa. Need mo ba ng advice? Or nagkwento ka lang? Okay, sige, pasensya na. Maraming salamat sa pag-share ng imong kwento. Next tayo. Galing to kay C.Y. Lavi. C. Lavi? Ganun ba siya basahin? Okay. Hi, Ats. First of all, gusto ko lang sabihin I appreciate your whole existence and magpasalamat kasi you and your podcast have been a really great companion and distraction sa akin for the past few years. Ba't hindi ako huminga? Ano ako, rapper? Idagdag mo na para ako nanonood ng long-distance BFF kong explore at i-enjoy ang buhay niya sa mga stories mo sa IG. Thank you. I'm happy na you have that parasocial relationship with me. Joke lang. Thank you. Anyway, hindi ko alam kung anong genre ng story na i-share ko, kaya ikaw nang bahala ha. Horror na lang. About to sa on and off, horror nga to. Now playing, Sikolo, Maki, Angela. Paikot-ikot, nakakapagod, musik. Grabe, hindi na naman si Maki sa episode na to. That is an underrated song kay Maki. I love Sikolo. Okay. On and off, unstable, almost 3 years. Almost 3 years. Situationship. Alam niyo ang opinion ko sa mga situationship na tumatagal ng 1 year. Doon ka. Face the wall ka. 3-year situationship, walawa. I mean, on and off naman. But still, dinaig ko rin kasi talaga yung kanta ni Lizzie McAlpine, Staying, sa pag-always forever running back to you ko sa kanya. At bala ka, nag-cite ka pa ng lyrics. Ang kulit mo talaga, ha? Konting suyo, paramdam, at mga pagsisense ng song sa XYZ. Send the song lang talaga. Wala, te. Umiikot na naman yung mundo ko sa kanya. The House of Us. Well, give ko na rin naman kasi sa kanya at when I say she's good, she's really good. Alam na alam kung paano ako kukuhain at hindi talaga niya kailangan mag-try hard to please or to get me. Flirty banters, emotional connection, mutual understanding, societal and political discussions, healthy arguments about certain things wherein our opinions and beliefs clash or differ. Sobrang kuhang-kuha rin talaga ako sa substance niya at to the point na minsan napapaisip ako kung good thing or bad thing ba na mataas ang possibility na wala na akong makilala pang iba na tulad niya. Okay. Idagdag pa man na para siyang straight out from my journal type ko. Femme, masungit, mataray, morena, may side lower lip dimples. Honey, plural. Plural dimples, so like mga 10? Sorry. Joke lang. May mataas na EQ. Kung meron siyang mataas na EQ, bakit kayo on and off for like 3 years na situationship? Niloloko mo ba ako right now? Joke lang. Joke lang. May paninindigan sa mga bagay na pinaniniwalaan niya. Pero wala siyang paninindigan sa'yo. Joke lang talaga. Sorry, ito na. At politically aware. So, gets ba ako? Sige, gets kita. Kaya lang, te, kasi parang sa tuwing sinusubukan namin na mag-work, parang hindi talaga sang-ayon ng mundo sa amin. Na para bang may way talaga ang universe para sabihin at ipamukha sa amin na hindi kami made for each other. Sobrang on and off namin na sa 3 years na yon, hindi yata tumatagal pag-uusap na okay kami ng 6 months. Palagi talagang may nagkakos ng drift. Mga causes why we suddenly stopped talking to each other. 1, ginost niya ako for 2 weeks, tapos sinabi mo na mataas EQ niya. Ay, ginost ka niya for 2 weeks. Okay. Ginost niya ako for 2 weeks kasi nalaman daw ng parents niya, ay, sorry.
Sorry. Ngayon kasi hindi ko muna tinatapos yung sentence eh. Comment kasi ako ng comment agad eh. Okay, ni-rose niya ako for 2 weeks kasi nalaman daw ng parents niya yung about sa amin. Hindi kasi siya out. Ako rin naman, kaya medyo gets. Okay, gets ko. Pero kinwestiyon ko yun kasi she could have found another way to communicate. So we could have figured it out together. Pero go. Right. Again, it was a decision made out of fear. Okay. 2, avoidant siya, anxious ako. Sa bawat reason mo, mas lalo ako naniniwala na hindi mataas yung EQ niya. Okay, avoidant siya. Avoidant siya, anxious ako. Sometimes, hindi talaga nagmamatch yung actions namin. Like, may mga times na normal lang naman sa kanya yung ginagawa niya, pero dahil hindi niya naman sinasabi, nagiging dahilan yun na pagiging anxious ko or confused. 3, nagkaroon siya ng situationship na same circle niya habang off kami for 3 months. Sobrang insecure ko nun kasi nakikita kong tabi sila sa pic and close talaga. Tapos one time, habang magka-watch together kami, naka-share screen siya. Nag-pop up yung notif sa kanya nung girl na, "Thank you kanina," with black heart. Tapos may nickname pa sila na Iron Cakes. Lusok talaga, Ats. Wala kasi akong laban dahil isa lang akong babae sa small screen. Screen? LDR ba kayo? Dedicate ko na rin talaga ang nangungulila ni Maki sa kanya. Okay. Ito na. Sorry, hindi ko na naman tinapos yung sentence mo. Total, parehas naman sila ni Ate Maloy na taga Batangas. Anong connect? Taga Batangas siya, ikaw nasa malayong lugar. Okay. Ngayon, parang torn ako if dapat ba naming subukan ulit and live with the inevitable truth na she could hurt me again. Normal naman sa RS kasi wala namang perfect. Pero kasi wala akong panahon masaktan para sa kanya ats. Hindi ko afford. Panganay ako, wait lang. Naka-autopilot ako nung binabasa ko siya. Let me read that again kasi that's a banger line. Ulitin natin, guys. Okay. Ngayon, parang torn ako if dapat ba naming subukan ulit and live with the inevitable truth na she could hurt me again. Pero wala kasi akong panahon na masaktan para sa kanya ats. Hindi ko afford. Panganay ako. Mahirap lang kami. Nagpapaaral ako ng kapatid kong HRM college. Nagtatrabaho ng 12 hours a day. Blue-collar job. Minimum wager. Naguhulog ng motor para sa tatay kong alcoholic. Damn! Hindi ako tapos at gusto ko mag-ipon para makapag-aral ulit. Parang hindi ko yata talaga afford sumugal ulit sa kanya, ma. Wow! Halos wala na rin kasi akong oras para sa sarili ko. Ang dami kong tanong ats, pagsisisihan ko ba kung hindi ako susubok ulit? Kaya ko ba ulit lumuhod para sa kanya sa lusak? Puti ang suot ko at ang mahal ng bleach at liquid detergent. Ganda nun. Na-realize ko rin kasi ats na ginagambala niya ako kasi ayos lang sa kanya magkamali, masaktan at magsimula ulit kasi afford niya. Tapos ats, kung susubok ba kami ulit, sure ba akong maibibigay ko lahat ng gusto at kailangan niya? Needy siya. Hindi bad thing and if I could only afford it, gusto ko talaga yung ganun. Hindi sapat sa uri ng buhay ko ang 24 hours a day. Paano pa kapag idadagdag ko siya? Okay, akala ko this is just another situationship problem, but turns out mas heavy tong dilemma. Mahal ko at sure ako, pero hindi ko kayang bigyan siya ng mga bagay na kaya ko lang ibigay. Hindi dapat siya mag-settle sa paunti-unti. Pero anong magagawa ko ats? Yun lang ang afford na kong ibigay. Ayaw kong saktan siya at i-traumatize, pero at the same time, may mga times na parang gusto kong kalabanin at ang mundo at hawakan ng kamay niya. Gusto ko na lang mag-away kami sa harap ng tambak na labahin at ma-stress sa mga tax namin. Alam ko rin naman kung anong dapat gawin ko. Talagang ayaw ko lang gawin dahil sa takot na mamuhay na may regrets. And maybe, gusto ko lang din makarinig ng advice or validation na tama ba ang ginagawa ko sa kanya, sa sarili ko, at sa aming dalawa. Thank you sa pakikinig at sobra. Baka kasi napagod na ang BSF ko sa mga hinaing ko sa buhay about kay girl. Yun lang po. Salamat. Okay, wow. This is giving third world romance. Meron akong episode na ginawa on third world romance and materialists. And sinabi ko doon, diniscuss ko doon kung gaano kahirap maging romantic in a capitalist society. Meron din akong, hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin directly. So, I'm gonna try to relate it to my experience bilang kapwa mo panganay na babae sa isang household and hindi rin naman ako super yaman. That's why I feel like I am really lucky na meron akong gantong opportunities na nakukuha
and binibuild for myself kasi nasustentuhan ko yung needs ko and needs ng family ko. So, kagaya mo, meron din akong sinusuportahan na family. And I also share that fear na hindi ko afford magmahal bilang isang babae na nasa gantong situation. Or like, ganito yung cards na I'm dealt with. Di ba yung sinasabi nila na lason ng pag-ibig para sa isang babaeng mataas ang pangarap? Para sa isang babaeng madaming binubuhay at madaming nakaasa sa kanya. Kasi yes, masarap magmahal. Sinabi ko rin to sa previous episode. Masarap magmahal, masarap mabaliw, masarap masaktan. I think yun ang essence ng pagiging human being, to experience all of that. At hindi natin dapat ipagdamot yun sa sarili natin. But at the same time, doon napapasok yung afford mo ba? Hindi ko afford na maging in a relationship kasi hindi ko maisip na meron akong time to do all that work to make a relationship work. Sorry, redundant ng term. Na baka kapag like na-experience ko to sa mga previous relationships ko na laging dumadating ako sa point na tatanungin ko yung sarili ko na why am I in this relationship? Tama ba na nasa relationship na to ako? Kasi nababaliw ako kapag dahil mahal mo yung tao, na-occupy niya yung mind mo, right? Which is, it can be good kasi you are inspired, nagkakaroon ka ng goal, nagkakaroon ka ng drive na dahil mahal kita, gusto kitang bigyan ng maayos na version of me and gusto ko na maka-envision ng maayos na future with you and so I will work hard. Diba? So, yun yung good side of it. At the same time, nakakabaliw yung kapag ikaw yung iniisip ko, tapos pag nagka-problema tayo sa relationship, na-occupy ako, na-derail yung other things in my life. Na parang, bakit, like nakakatakot kapag hindi mo na nagiging kontrolado yung love na meron ka for the other person. Eh, hindi naman natin makontrol ang love talaga. But, right, ang hirap when kapag in love ka, it consumes you. And nandun yung fear na naapektuhan yung other aspects ng buhay mo. For people like us, like, naapektuhan yung career. Lagi ako nagkakaroon ng dilemma before na kailangan kong mamili between career and love, even if hindi naman pinapa-feel sa akin ng partner ko na kailangan kong mamili between the two. So maybe, nagkakaroon ka rin ng ganung fear. Dahil mahal mo si girl, sinabi mo yung name but I'm not sure if dapat ko bang sabihin yung name. Dahil mahal mo siya, gusto mong ibigay sa kanya kung ano yung deserve niya. And sa isip mo yung deserve niya ay hindi siguro yung date lang sa park, kumakain ng tusok-tusok, hindi siguro yung Jollibee, hindi siguro yung kailangan mag-commute, or kailangan magtiis sa commute para pumunta from one place to another. I understand. Baka ganun yung naisip mo kasi mahal mo siya. And you want to give her the best that you can give. Mali yung sentence ko. But at the same time, maybe hindi naman yun yung kailangan ni girl from you. Maybe she just needs you to be there. Na, yung pressure na yun, baka kasi nanggagaling lang din siya sa loob mo. And itong si girl, baka mahal ka niya enough to weather as in, to navigate your zero days with you. Tangina nung 0 days, nakakatawa siyang gamitin na term. At nakakatawa na ina-advise ko siya sa'yo when I know na I cannot apply this to myself. Kasi, yun talaga, yung fear na yan, na magmahal at hindi ko afford na magmahal ng isang person kasi I have so much na I wanna do and accomplish in my life. Hindi ko pa yan na-work out within me. Pero, maybe if I say it out loud at marinig natin parehas itong mga pinagsasabi ko, baka mag-make sense siya to us. Okay? Yung mga gantong fear mo, pwede mo tong i-communicate sa kanya. As in, pwede nyo tong pag-usapan and maybe magiging understanding siya ng situation mo. Hindi rin naman perfect si girl. For sure, meron din siyang pinagdadaanan. Malay mo, willing siya to do this with you. Willing siya to see through it all with you. Though alam ko nakakatakot pa rin. Ano yun? Malaking leap of faith yun na pagkatiwalaan na may intindihan ng partner yung situation mo and okay siya with it. Grabe, sobrang real ng ano na to. Sobrang real ng fear na to.
Lalo na kapag nasa state ka na ang labo-labo ng everything sa career. Yun nga, like what you said, minimum wage earner. Parang ganito, you're too busy to survive to even love her fully. Tama ba yun? Tama ba yung sentence na yun? Lumabas lang siya sa bibig ko. Pero yes, busy ka mag-survive eh. So, yung pagmamahal na nararamdaman mo sa kanya, hindi mo alam kung paano ipapakita sa healthy na way or paano isusustain in a way na hindi mo ikamamatay or hindi nagkukos ng anxiety sa'yo. Ganon. Grabe, no? Ang laking epekto din talaga ng socio-economic realities natin sa kung paano tayo magmahal, kung paano natin tignan ng pag-ibig, and kung ano yung mga bagay na inaalaw nating makuha natin. Kasi kapag meron ka talagang nasa ganitong status ka, tamo, pinagdadamot mo sa sarili mo yung opportunity to love. Kasi nga, there is so much in your plate right now. And very, very valid tong fears na to. That's why ang pinaka-advice ko ay maybe mapag-uusapan nyo to. Baka you have to be transparent with her if you guys are still together right now. And if hindi mo pa talaga ma-overcome yung fear na you have right now, then that's okay kasi hindi biro yung pinagdadaanan mo. Maybe you have too much on your plate right now na if ang kaya mong bitawan right now ay yung pag-ibig, then it's okay. It's okay. Maybe hindi pa talaga this time. Maybe meron ka pa mga need na i-prioritize right now, kagaya ng sarili mo and, well, status ng family mo, well-being mo. Okay, na-remind ako nito ng, alam niyo yung Our Beloved Summer? Hindi ko pa tapos yung Our Beloved Summer, pero panoorin mo yon kasi yung story mo very similar to the girl. And then may line doon na sinabi ni Choi Ung na, hindi ko alam if si Choi Ung, if yung guy yung nagsabi or yung girl, but basically ang point is, sinabi ng girl na ang dami-daming nangyayari sa buhay niya at that time, at ang pinakamadaling bitawan that time is yung relationship nila. Minsan kapag sobrang dami mong hawak, okay lang naman kapag meron kang dapat bitawan. Siyempre, andun lang talaga yung fear na what if one day i-regret mo? What if one day you parang, nilet go mo siya for whatever reason. Yeah, possible yon at hindi ko alam kung paano ka i-shield from those. So, pakiramdaman mo, I guess, right now na ano kaya yung ano yung pinakakayang gawin mo with what you have right now? Kasi tao ka lang, girl. Hindi mo magagawa lahat ng tamang desisyon sa buhay. Especially na meron kang may gantong stakes. Like family, education, ang dami mong need i-sort out sa life mo eh. So, siguro, ang pakonsuelo ko na lang sa'yo ay naniniwala ako big time na if kayo talaga. Like, if hindi pa talaga kayang i-work on right now, and in the future, mag-meet kayo when you are in a much, much better place, like mentally, emotionally, even financially, and siya ay maybe that time free then dun, pwede niyong gawin ulit. I mean, maikli ang buhay, I know, pero wag mo na muna isipin mamamatay ka kaagad. Alam mo, shit, ang hirap palang mag-advise. Kasi possible na mamatay tayong lahat agad. Hindi natin alam. So, ang best advice talaga is to do things na to live with no regrets, ganyan. Wag magpahadlang sa fear. Right, tama. Pero kasi hindi rin talaga biro yung situation mo eh. May naitulong ba ako? Hindi ko alam kung may natutulong ako, pero baka habang nakikinig ka dito, mayroong nagpo-form na action in your mind. So, mas alam mo kung anong dapat mong gawin. Kaysa sa akin. Tangina, binawi na lang yung advice eh, no? Hindi ko alam. For me, sundin mo yung puso mo. Yun lang. Hindi. May naalala akong discussion about this. Yung discussion sa Twitter na kasi nagiging uso tong theme na to eh. May mga art na nagagawa na mahal kita kaso 20 pesos lang yung pera ko. Tapos,
ang daming nagkaroon talaga ng ganitong discussion na basically yung point is kapag ba mahirap ka wala ka ng karapatang magmahal. Alam ko, kinutkot ko yung thought na yun before. Kasi similar ano yun eh, may similar na may connected na discussion na nabubuo, which is yung nagagalit yung mga tao sa mga mahihirap na bumubuo pa ng pamilya. Yes, pero dun din kasi papasok na yung bakit kapag ba mahirap ka, wala kang karapatang magmahal? Wala ka bang karapatang bumuo ng pamilya? Ibang usapin na yung kapag mahirap ka tas anak ka ng anak kasi that is crisis na yun sa sex education and reproductive health. Like better na policies around RH, ibang problema na yun. Pero yung thought lang na kapag ba mahirap ka, bawal ka magmahal at bawal kang bumuo ng pamilya. Feeling ko dahil sobrang living under a capitalist society talaga, sobrang sensitize tayo. Hindi ko alam if desensitize yung tamang term, pero iniisip natin na kapag hindi pa tayo nagdo-do well financially, wala tayong karapatang magmahal. Which is wrong. And which is why I loved Materialists. Kahit hate siya na maraming tao. Kasi, ewan ko, na-clock talaga ako nung movie na yon na despite yung character ni Chris Evans not being the richest man and not being the most successful career man, pinili pa rin siya ni Dakota and nagmahalan pa rin sila doon ng tunay. Na yung thought lang na, hey, kahit minimum wage earner ka, kahit hindi mo pa alam kung anong ginagawa mo sa career mo, kahit if you're figuring things out, pero you are trying, at mahal kita, then mamahalin kita ng buo. At okay lang na mahalin mo rin ako pabalik. Shit, panoorin mo Materialists. Hindi ko alam, hindi lahat ng tao nagustuhan yung movie na yun, pero isa yun sa reasons kung bakit iyak ako ng iyak dun sa pelikulang yun. Kasi, wala lang, sobrang natusok niya yung fear na takot akong magmahal kasi wala akong pera. Pangatlong beses ko nasasabihin yung capitalist society, but under a capitalist society, parang nako-condition tayo na yung capacity natin to love limited lang within our financial capabilities. And malungkot yon kasi hindi naman ganun ang pag-ibig. Okay, I hope meron ka naman napulot sa pinagsasabi ko. Hindi mo siya need i-let go right now. Maybe you can work it out together. Like, you can figure it out together. Pag-usapan nyo lang. And very valid yung fears mo. Pero hindi mo kailangan magpatalo dun sa fear na yon. Okay? Deserve mo magmahal at deserve mong mahalin. Next tayo na is Dory. Next kay... Pwede ba tayo magkwentong Airbogs? Para naman may variety. Okay. Kwentong Airbogs. Galing siya kay V. Stasio. Hi, Miss Yani. I, 23 female, just wanna share this gay awakening of mine. Hihi, slide ka Airbog ganito. Okay, love it. This happened way back senior high school. I was in a trio friendship, bisexual yung isa naming friend, and the two of us are straight na girly. Well, not anymore. When it comes to my friendships, I am very comfy talaga. Yung tipong ipapahawak ko sa'yo yung dede ko, go. Papaluin mo ako sa puwet, ay go. Kahit sa classroom, may paganyan kami. Gets ko. Ako rin wala rin ako pake pag sa tropa ko Kahit pakita ko pa yung dede ko, go. So itong inuman na to, grade 12 na kami and it was after a strict lockdown na. Nag-set kami with other senior high school friends na uminom sa bahay ng isa sa amin. So ayun, that day came, yung bahay ko na close friend, we were touchy as hell. Kandong ako sa kanya most of the time. She would also touch my boobs and kiss me on the cheeks during that time. Hindi pa ako lasing that time, okay? Okay lang talaga sa akin. Then came some time, she would peck my lips. FYI, first kiss ko yon. Not only that, inaya niya ako mag-CR and Lord, nagmomol kami saglit. Trio kayo, di ba? Okay. Okay, lasing Whatever. Yes. Saglit lang kasi inawat kami nung sober kong friend. It's not gonna lie, disappointed ako. Pero ayun, no awkwardness naman after, inalok pa nga niya ako if want ko daw bang mag-sugar baby for a foreigner. To which I declined. Na sana tinanggap ko, di ba, Eme? Because of that, alam ko na, I also like ladies. During college, may mga naging crush talaga ako, tipong kinakabahan talaga ako kapag within my vicinity lang sila. Naman, I wanna explore pa sana, kaso work really does drain the life out of me. Especially sa industry ko now, a very male-dominated industry.
Anyway, embrace your gayness, everyone. Kiss your friends. About that, hindi ako sure. Joke lang. Yes, kiss your people. Whatever. Ruin the friendship. Basta, I love women. Love you, Miss Yani. Happy motherfucking pride. I'm happy for you. I'm happy for you. Ang dami talaga nangyayari kapag lasing. Pero, honestly, kapag sa friends ko, as in yung friends na nasa circles ko right now, wala akong na-experience na sa kalasingan, nag-kiss kami or nagmomol. Sobrang bading kasi naming lahat eh. Feeling ko, may tension na kayo nung friend mo. Or baka lasing lang talaga kayo. Whatever. Okay. Next story tayo. Ang haba. Galing to kay Pisces Gray, 23. Hi, Annie. I'm female, bisexual, psych graduating. I have a friend, nasa isang circle of friends kami, blockmate. Year 2024, kakabreak niya lang sa long-term GF niya. Walawa, 7 years. Whoa, 7 years. Walawa. Okay. And that time, I am also having a hard time handling my own relationship. Walawa din, 2 years. So we ended up breaking up na rin eventually. So ito na nga, since break kami, pareho namin naging sandalan ng isa't isa. Random relapse and advices hanggang sa naging sobrang close namin. And not gonna lie, nagka-crush ako sa kanya nung first year pa lang kami. Year 2022. And brought up yon nung close na kami. Dumating sa point na araw-araw na kami nag-updatean. Pero kami, pareho sobrang avoidant sa fact na nagkaka-something na kasi nga, nasa isang circle of friends kami. Ina ng COF. Parang close friends kasi yung CF, di ba? Okay. Tsaka kakahiwalay lang nga. So months after that, nagkabalikan din kami ng ex-girlfriend ko at naghiwalay din kami agad after 3 months. So no, single na talaga ako ulit. Ganun ulit yung naging routine namin. Late night talks, nagko-coffee shop kami ng kaming dalawa lang. Okay, may one moment pa na Christmas, pagka-uwi niya ng Bulacan from Baguio, kinita niya ako agad kasi maibibigay daw siya at nagpabook na raw siya ng massage for us. At nung nag-birth month naman ako, nagbundok kaming dalawa lang. It was a fun activity for us. Kasi gusto talaga namin nag-hike. Ang dami naming pictures together pero sanay kaming humingi ng permission sa isa't isa pa mag-i-story kami. Hanggang sa nagulat ako 2 days after, nag-story siya ng pictures namin. At may isa sa collage na pic ko lang mag-isa and walang permission to post. So ako naman kinilig. Kasi, what do you mean nag-i-story na siya ng pics just to surprise me? Kasi sabi, surprise daw nung tinanong ko bakit may ganon. At nung nag-birthday na ako, bumati siya ng saktong 12 a.m. Hindi ko lang saan papunta tong story na to. All this, sasabihin niya, wala lang tong meaning, no? Ayun ba yung mangyayari? Hay, ang mga tomboy talaga, oo. At nag-story ulit ng pics ko at bumati siya and not realizing na yung isang bati niya doon, Bible verse pala. A time to mend and a time to tear. Tear? So, nag-resonate lalo sa akin yun and tumawag pa siya around 1 a.m. hanggang 6 a.m. kasi nasa work ako nung birthday ko, night shift. So, sobrang special nun for me kasi grabe ang dami namin na pag-uusapan. Naplano na namin yung susunod na bundok na aakyatin namin together. And nung araw na umamin na ako through playlist, I Like You by Nikki on a random night at May 2025, a year after we've been close, sabi niya, pag-usapan natin pag sober na. Kasi we are on the middle of a drinking sesh that time. So I am so hopeful na okay, pag-uusapan namin when we're sober. Not until a week after, ate, nag-soft launch siya ng babaeng nakahiga sa lap niya at magka-holding hands sila. Naloko talaga ang gay. It turns out, sila na pala ng jowa niya na yun even before pa ako umamin. Pero hindi ako aware na dating siya at sila pa rin until now. At never na kami nagkausap about sa thing I confessed way back May 2025. Ang masakit pa, lahat ng bundok na plinano namin akyatin together, inakyat na nila ng jowa niya agad. Ang akin lang, how do I grieve for a love that did not even exist? At shit, pinarelate pa talaga sa Ben and Ben, no? Normal po ba mag-yearn for someone na hindi naging clear sa inyo ano ba talaga kayo? Grabe, ang dami kasing side quest and everything such. Mga circle of friends na nga namin yung nagsasabi at profs na nakakapansin na may something sa amin kahit nung una wala pa naman talaga. Or maybe I am just in denial that time. Okay, may videos. And merong pictures. Ay sus! Sorry. Picture lang ng IG story nila pero I doubt na pwede tong ipakita. Okay. Okay, girl. Dun tayo sa... Ililista ko to
Okay. Sobrang close kayo, nag-hiking kayo, okay, friends do that. Binati ka at 12 a.m., okay, ginagawa to sa akin ng friend ko. Tumawag sa'yo from 1 a.m. to 6 a.m. Kailan ko yun nagawa? Nagagawa ko yun kay Yvette no nasa Riyadh ako. Wala kasi akong kasama, so nag-uusap lang kami. Pero not 1 a.m. to 6 a.m. para lang samahan kang mag-work. Kasi birthday mo at naka-night shift ka. I feel like hindi ka delusional lang. I feel like meron talagang meaning whatever happened between the two of you. At sobrang bullshit niya kung i-deny niya yun. Ewan ko, guys. Wait, i-correct nyo ako Am I being... Nagmi-mislead ba ako? Hindi naman, di ba? Minsan kasi nakakainis yung mga tao na, alam mo kung anong ginagawa mo eh. Aware ka sa actions mo. Hindi mo ako gagawing tanga. Alam mo yung, ng actions mo, hindi lang yan basta bare minimum. Tapos, kapag nagkaroon na ako ng feelings or nag-confess na ako or tanong kita ano nangyayari, sasabihin mo na wala lang yun lahat? Na acts of kindness lang yun? Hindi eh. Ewan, may mga situation na delusional yung mga tao for giving meaning sa mga actions na wala lang naman talaga. But meron din kasi mga gantong situation na clearly there was something going on. And when I started to acknowledge it, bigla mong dininay or hindi mo na lang in-address at all. And nakaka-bullshit yun. Ewan ko. Magkaiba ang situation yun eh. Dun sa sinabi mo na, how do you grieve for a love that did not even exist? Yun, hindi ba talaga siya nag-exist? I have a feeling na it did. Pero, hindi lang siya naging brave enough to face it na meron siyang na-feel or merong something sa actions na pinakita niya sa'yo. How do you grieve for a love like that? And okay lang ba na, tama ba na i-grieve mo pa? Yes, tama lang naman na i-grieve mo pa. May right ka naman to do that kasi nag-invest ka ng time and emotions. Grabe ang dami yung bundok na inakyat, ang dami yung side quest, ang dami yung alam about each other. Basically, pinapasok mo rin tong taong to sa buhay mo eh. And so, nung nawala siya, even if walang feelings, may nawalang friend. May nawalang bond. And, merong love din na nakasurround dun sa bond na yon. And in line na yon, what is grief if not love persevering, something. Okay lang makaramdam ng grief and sadness over this, even if hindi niya in-acknowledge na something happened, may nangyaring, may something between the two of you, even if walang ganon from her. Yes, may right ka to grieve it. May right ka to be hurt by it. Kasi, may binigay kang part ng puso mo sa person and sa bond na to. So, yun. Normal po ba mag-yearn for someone na hindi naging clear sa inyo? Ano ba talaga kayo? Yes, actually, in fact, mas matibay ang yearning pag ganyan. Mas malala ang yearning kapag sobrang daming uncertainties around the relationship. Kasi ang dami mong tanong eh. So, yung utak at puso mo yung mag-fill in ng answers dun sa mga tanong na yon. At ang layo ng mararating mong conclusion, ang layo ng lalakarin mong kalsada. Kasi hindi naman siya naglagay ng gate to stop you. Gets ba? So, yes, most likely, mas mataas yung yearning na mafe-feel mo. Mas malakas yung yearning na mafe-feel mo for this person. And, yeah. How do you move on? Wala. Ko alam ko paano ako mag-move on. Okay, hindi. Medyo magiging malaking tulong din kapag makausap mo siya. Minsan kailangan natin yung closure na yun. And yung, like, a simple acknowledgement from the other person na, hey, hindi ako engot lang, di ba? Hindi ako nag-put ng meaning sa isang bagay na wala lang, right? Like, something happened. Hindi ko alam if nafe-feel mo na need mo pa siyang makausap. Pero, like, a conversation like that helps sa pag-close ng gantong chapter sa buhay mo and maybe finally move on. Kasi ang hirap kung lulunukin mo lang yung gantong feelings and questions. Yun yung opinion ko about it. Congrats sa girlfriend niya at sa kanya na nakaakyat na ng mga bundok na plinano nyo. It's giving Deja Vu by Olivia Rodrigo. Pero kung ako, yung mababad trip ako, plinano natin yan? Tapos, ano yung mga ginagawa natin? Ginawa mo. Okay. Deja Vu by Olivia Rodrigo nga. Pero ayoko ng mga taong ganito.
I mean, non-confrontational din naman akong person, pero yung iiwan mo na ako sa ere, and then hindi mo i-acknowledge na, hey, nagkaroon tayo ng thing, right? Hate that. Don't like that. Okay. Next tayo na story. Next sa story natin ay galing kay Bea. Hi, Annie. I've been a fan since gumagawa ka ng memes sa FB and Twitter, so let me share my story. And my first ever girl love or first love na rin, hehe. Kumbaga dun ko rin nalaman na ay tang ina lesbiana talaga ako. Bigyan na lang natin siya ng code name na Peanut. 5 flat, matalino, honorable mention student noong LM, wala pang K-12, and consistent honor student noong JHS at senior high school kami. Higit sa lahat, masungit at matapang ang amor niya na kahit sino except siguro sa friend niya. My God, bakit ako nabubulol magbasa? Okay. Naging magkaklase kami noong grade 8. Napunta kasi ako sa section 1. So, andun siya. Madalas, tinitignan ko lang siya. Pero, hindi ko nakakausap kasi nga, matapang yung amor niya. Kausapin ko man, for educational need lang. Pero gustong gusto ko siyang kausapin at maging kaibigan. Ang tanong, hindi ko rin talaga alam. Ang tanong, hindi ko rin talaga alam. Sumakto sa susunod na quarter, magkatabi na kami. AP subject yon. Kada subject kasi namin, nag-iiba yung seating arrangement. So, bali isipin mo, ito yung pwesto. Ako, Peanut, lalaking pinapartner sa kanya. Oo, may lalaking siniship sa iba. Uso kasi sa amin yun. At low-key, nalulungkot at nagsiselos ako nun kasi ba't siya siniship at doon ko rin nagpagtanto na ay shit, balik ko ako. Tapos ito na, exam na namin nun sa AP, yun dapat kabisado mo yung mga lugar at kung saan sila nakapwesto. Halos wala akong masagot nun pero girl, pinakopya ako ni Peanut. Ang ina, hinihilig ako nun. Cute! Wait, ang cute nito, dito pa lang tayo kasi sobrang high school nung feeling niya. Hindi lang high school, sobrang Pinoy high school nung feeling nung kwento. Hindi ko alam, parang nabubuo sa mundo ko ngayon yung nabubuo sa utak ko ngayon yung mundo na to, na high school, tapos may section 1, section 2, section 3, and then merong siniship na magkaklase, ganyan. Tapos ang ganda, kasi andun ka in between. Ang cute. Okay. Then, ito na. Free time namin yun at nagkwento ako sa isa naming kaklase na maganda si Peanut. Tapos, tinanong ako kung crush ko ba siya. Andun siya mismo sa tabi ko. Tameme ako noon, tapos sila ngumingiti lang. Pero si Peanut, hindi ko maalala ano yung itsura ng festlock niya noon kasi nga, mas iniintindi ko yung namumula kong muka. Silence means yes. Si Peanut, deadma. Kaya every time nakakausapin ko siya, nahihiya na ako kasi nga, kinikilig ako. Tapos nahihiya ako nun sa kanya kausapin kasi naging incompetent student ako. Tinamad ako mag-aral nun kasi may dysfunctional family na ako that time at may nambubuli sa akin. Umakyat naman yung grades ko pero hindi na enough para mapunta sa section 1. Fast forward, hindi ko na siya naging kaklase nun dahil na rin sa bumaba ang section ko ng dalawa. Section 1 pa rin siya, ako section 3. Damn, that dynamics. Yung isa smart. Tapos yung isa, yes, bading. Doon, naging mas vocal ako sa feelings ko sa kanya. Gumagawa pa ako ng way para mapansin niya lang ako. Minsan pupunta ako ng room nila tapos kunyari may kakausapin akong friend ko nung grade 8 pero ang totoo, siya lang naman ang tinitignan ko. Madalas na rin ako magbigay ng mga small letters at simple gift since hindi ako binibigyan ng pera noon kasi nga wala kaming pera. Birthday at Valentine's noon. Binigyan ko siya ng libro na nabili ko sa pinamaskuhan ko. Inabot ko lang yun nung dumaan sila tapos hiyawan sila. Ay sus! Ay, sus! Ang cute-cute! Okay. Sinubukan ko rin yung best ko na bumalik ako sa section 1 ng grade 10. Kaso wala eh. Ang cute! Wait, ang cute lang nung thought na nalipat ka ng section 5 ganyan tapos tatry mo yung best mo mag-aral, no? Para makabalik ng section 1. Para makasama ulit siya. Shit! Pwede itong gawa ng script. Girl, i-message mo ako. Can I? Ang cute! Yung feelings nitong story na to para siyang crazy little thing called love. Ganun yung, Okay. Sinubukan ko rin bumalik ako ng section 1 ng grade 10 kaso wala eh. Nag-iba na kasi yung strategy nila. Dapat even na yung lalaki sa babae. Kaya napunta ako sa section 5. Doon, sinigurado ko na kaya ko nang lumapit sa kanya. Yung makakalapit ako na kaya ko siyang kaibiganan at ligawan. Yun nga lang, naunahan ako eh. Naunahan ako ng kaibigan ko sa ibang section. Pero, low-key, inaccept ko na lang na naging magkaibigan na lang kami. For now. Kumbaga, hihintahin ko na lang silang mag-break. Ayun, we were still friends ng grade 10. Mas madalas na kami magsama talaga.
Recess nila, andun ako. Noong cheer dance nila, nanood ako. Chini-cheer sila. Ganon din siya sa amin. Nag-story pa siya ng flag namin noon na gagamitin para sa cheer dance. Yung flag, ako gumuhat at isa sa mga nag-paint. Nagsiselos yung jowa niya noon, ex. Pinagtitinginan na kami noon, na para bang masama na maging kaibigan ko siya. Wait, yung friend niya ba na yung friend mo na naging jowa niya ay girl? Girl din ba? Kasi parang feel ko doon ko mararamdaman yung regret na ina bading din pala siya. Tapos naunahan lang ako ng tropa ko. Okay. Feeling ko girl din eh. Okay. Until grade 11, nag-break sila. Grade 10, naging sila ng friend. Grade 11. Okay, matagal din. That time, ayaw niya nang pumasok sa relationship. And I still love her. Tangina, sino ba hindi may in love, mag-iipon ka sa kakarampot na baon mo para makapag-coffee date sa McDo or sa Tim Hortons? Mura pa nun. Parang doon, pilit ko pa rin tinatanggap na baka wala na akong chance sa kanya. May mga hidden meanings na feeling ko may gusto na rin siya sa akin pero ayoko lang damdamin. Until the pandemic happened. Hindi kami lost connection nun. However, may naging partner ako. Tangina, sobrang toxic ng relationship na yun at until now, ayaw ko na maalala yun. Pilit niya ako sinasalba nung oras na yun na wag na akong bumalik sa babaeng yun. Pero, I need to cut ties kasi kung hindi, magagalit yung ex ko na kami pa that time. Okay. So, kinot off mo si Peanut para sa ex mong toxic. Nagtampo siya doon. Late ko lang na-realize na mas mahalaga pa pala si Peanut kaysa sa toxic kong ex. Sorry, di ako mapakalim. Di ko mahanap yung position na comfy. Iniwan ko yung ex ko na yun, hindi ko na siya nakausap nun. Sinubukan ko. Nag-sorry ako sa kanya. Kaya ayun, naging magkaibigan kami ulit. Until college, oh my God, since grade 8 pa kayo! Until college, suddenly, may something na siya sa lalaki. Naging on-off din siya sa iba't ibang nakasituation niya habang ako na-stuck sa RS na to. On and off kami. Noong nag-break kami ng partner ko, nagkausap kami. Nagkausap kayo ni Peanut. Nag-bonding kami sa Rizal Park. Nakaupo sa damuhan at naghihintay ng pagbaba ng langit. Nagtanong siya sa akin noon, gusto mo pa ba ako nung grade 10? Grade 11? College? O ngayon? Tangina! Gusto ko sabihin nun na oo, pero natatakot ako. Yo! Ano? Ano bang kinakatakot mo? Anong kinakatakot mo? Since grade 8, takot ka. What do you mean? Anong kinakatakot mo, girl? Okay. Gusto ko sabihin nun na oo, pero natatakot ako. Natatakot ako na mawala siya sa tabi ko pag naging kami or ligawan ko siya. Ang nasagot ko, yok! Hindi no! I hate the gays! What the hell? Na para bang diring-diri ako nun. Nagtawanan lang kami nun pero sa puso ko ang sakit. Tanga ka! Like, I swear! Like, oh my God! Sorry. Lakas ng sigaw ko. Hanggang sa nabalitaan ko, she has a girlfriend now. Ilang years na rin sila. I think ang daming what if pa rin sa akin. Kapag napapakinggan ko yung Lifetime Refined na alala ko siya. Kami naman, nagkabalikan kami ng partner ko. I respect my partner, I respect Peanut and also her girlfriend. Maybe ito na yung time na to close our chapter, not as lovers, but as friends. Hindi na rin kami nag-uusap. Oh no, ramdam ko yung hurt. I still ask her to go out to catch up with things, but I think marami na siyang need kailangan gawin. Hi, if you're listening, Peanut, yes, I still love you noong grade 10 hanggang college. Kahit ngayon. Love, Bea. Oh my God. Bea, hey girl, I cannot support you with this. Ang cute though. Ang cute nung, grabing lore to. Grabe yung mundo nung, I love it. Ewan ko, na-envision ko siya in my mind. Parang pag ginawa tong pelikula, I would watch this shit. Like, papanoorin ko to. Kaya ang sarap sulatan ng script. Bea, can we reconnect? Can we connect? Kasi ang ganda. At ang tanga. Hindi, grabe. Hindi ko ma-imagine yung Rizal Park moment. Kasi yun na yun eh. I think it was a make or break. Tama ba? Make or break situation. Yun na yung chance na binigay sa'yo ng universe to actually admit to her how you feel. As in, yun na yun. Hindi sa gini-guilt trip pa kita
or hindi sa gusto kong mas manghinayang ka, pero yun na talaga yun. Alam niyo tayo talaga as people, kapag ang universe nag-send sa'tin ng hint or ng message, minsan nami-miss out natin kasi ayun, clouded tayo by fear or hindi tayo present dun sa moment and iniisip natin meron pa namang next time or whatever na maybe ito yung tama, blah, 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 blah. Pero kasi isipin mo yung scenery that time, kayong dalawa lang, nasa Rizal Park kayo, siya na yung nag-open ng conversation and I know iba yung atmosphere between the two of you that day and tinanong niya yun. That was the universe telling you na, hey, ibibigay ko na sa'yo yung bala, ikaw nang bahala kung anong gagawin mo with it. And you made a choice that day. And so, andito tayo sa point na to ngayon. Right. Ang sakit lang din nung sinabi mo na maybe this is the time to close the chapter, not just as lovers, but also as friends, kasi hindi na kayo nag-uusap. Parang, lungkot kasi ang tagal nyo, ang haba ng pinagsamahan nyo. Damn. Ito pa also, like, hindi ko alam anong mafe-feel ko about dun sa fact na meron ka ring partner right now. I think, medyo unfair sa partner mo na you have this person at the back of your mind while meron kang relationship. Even if, I mean, hindi yun cheating kasi wala ka namang ginagawa, hindi siya cheating, pero parang ano lang din siya, it feels unfair na may ganon. So, ayun. I wish, since nakapag-decide ka naman na i-close na tong chapter na to, like tanggapin na this is how it is. Ito na siya. Ito na yung situation and okay ka na with this. I hope makapag-make peace ka with it nang hindi mo na need na kausapin pa siya. Wala naman masama kung kailangan mo pa siyang kausapin. Pero ewan ko, honestly, ako kasi yung gantong truths dapat hindi siya dinadala sa hukay lang Like, you let people know you love them. Kasi, tangina, hindi naman sa tinatakot kita kasi what if mawala na din siya one day? And then meron kang gantong unspoken feelings. Right? Siguro yun din yung reason kung bakit nag-encourage ako na umamin tayo when we like someone. You have to let people know na you love them. Deserve nila yun. Deserve mo rin yun. So, ewan. Thank you, Bea. I hope at peace ka right now. Actually, sana hindi. Para ma-push kang magsabi. Joke lang. I hope peaceful ang relationship mo and peaceful din yung relationship ni Peanut. Thank you for sharing this story with me. Next story. Baka ito na yung last na story ko. I don't know. Okay. Last two. Sige. Itong story na to ay kwentong Airbogs. Galing siya kay Papa Ellis. Nag-ano kami ng BFF ko na curious. Both 20 male. Hello po, Ate Yani. I hope you're doing fine right now. Mag-best friends na kami ever since elementary and straight siya. And I'm a gay mask. Then, noong January 2026, tanda yung date. Okay. Nasa bahay niya kami para mag-hangout, tas biglang nag-open siya sa akin na curious daw siya about sa gay stuff. So, I gladly educated him on things. Tapos, napunta sa sexual stuff. Ha, ha, ha. Like, ang unang tanong niya is, paano kaya nila nagagawang mag-sex if both na lalaki? Sus! Papapat yan. Joke lang. Eh di sabi ko, syempre, ilulusin muna yung hole, tapos, ayun, karengkeng. Tapos hindi pa rin niya gets. Sus! Okay, sorry. Tapos hindi niya pa rin gets. Yung best friend mo, te. Eme. Eh di sabi ko, manood kami ng gay porn para mas ma-visualize niya. And then, umagri naman siya, OMG. Minutes in, habang nanonood kami sa blank, napansin kong, wait, natatawa ako, te. Napansin ko na may umuusbong sa shorts niya. Siyempre, hindi ako umimik. Like, antahimik. Yung corn lang yung nagpe-play. Nagkakatinginan kami, tapos natatawa ako. Pero siya, hindi. Parang ang seryoso niya na ewan. Oh my God. He is horny. Tapos lumapit siya sa akin. Nasa couch kami sa kwarto niya. Tapos nasa table yung laptop na pinagpapanooran namin ganun. Tapos nilagay niya yung arms niya around my shoulder. Eh di sabi ko, ginagawa mo, be? Parang malang, ginagawa mo, ma? Ginagawa mo, be? Tapos sabi niya, wala lang. Tapos ang lagkit ng tingin niya sa akin.
Then, natapos na yung panonood namin. Medyo awkward, kaya sabi ko, oh, ayan, alam mo na kung paano. Nang may patawa sa huli. Then, hinila niya ako, gamit yung braso niya. Tapos, hinalikan niya ako. Ang weird sa feeling kasi ang surreal lang. Like, never in my life na I think na may experience ko yung ganito. Pero this is it, pansit. What the hell am I waiting for? What the hell am I waiting for? Go na, laban na, right? Tapos ayun, naglaplapan kami for 30 minutes or more. Diyos ko po, best friends. Okay, okay. Tapos sa loob ng 30 minutes, hinihimas-himas ko yung note niya. Okay. Natatawa ako, pero ayun nga. Tapos sobrang tigas na note niya. Tapos bumulong siya kung pwede ko daw bang isum. Gets yun na, guys. Lord, what the sigma is happening? Oh my God, you made me say what the sigma. Tangina. Sobrang, okay. Eh di, tumungo ako. Papapet yan? Papapet yan talaga eh. Tapos ayun, alam na. After nun, parang nawindang kami sa isa't isa. Post not clarity, girl. Post not clarity. Tapos ang tahimik niya, tapos siya na yung nag-break ng ice. Sabi niya, no homo. No homo! Bro! Pero okay lang din kasi wala naman akong feeling sa kanya. Dati oo, pero expired na yon. Iniisip ko na lang na I helped a friend in need, guys. Then after nun, we never really talked about that. Ayun lang po, thank you for reading. Thank you for reading. I love you po, Ate Yani. Stay healthy and God bless. P.S. He left me a hiki. Oh, may picture. May picture, pero hindi ko ipapakita sa inyo yung picture. Ako lang. Oh my, ang laki nung hiki! Ate! Box! Para siyang nabugbog. Like, after kanyang lagyan ng ganyan kalaking chikinini, sasabihin niya sa'yo, no homo. Sana all baliw. Sana all baliw. Nakakatawa, pero hindi ko ipapakita sa inyo. Kawawa naman kayo. Okay. Damn! Okay, next tayo. Siguro this would be my last. Okay. Ang dami ko pang stories, by the way. Baka for next month na. Alright. Okay, next na tayo. Galing to, next and last actually, galing to kay Leo Hater 26. Hi Annie, before anything else, gusto ko lang batiin ang isang mapagpalayang pag-ibig para sa'yo at sa fans mo ngayong Pride Month. Thank you for being a safe space and an outlet for all the queers out there, including me. You made being queer somewhat fun and made it easier for me to accept how I really am. Thank you. Going back to my confession, hi Yani, I need your advice or thoughts on my current situation. I, 26 male, is currently in a relationship with a 26 male. I met him on Bumble, and the funny thing is we didn't actually match. I just looked him up on his IG na nakasulat sa profile niya. We started talking and somehow enjoyed each other's presence. When we first met, puro insecurities niya sa sarili niya just because kakagaling lang niya sa malubhang sakit which affected his weight and skin condition. But I didn't mind at all. Dagdag mo pa na unemployed siya for a long time due to his sickness. But again, I didn't mind. Sobrang hirap siya actually to agree to meet with me kasi he was at his lowest, walang-wala, and he really felt a loser that time. I didn't actually feel bad for him kasi in the first place, wala rin naman akong any ascendancy to judge him. You're so nice. Plus, he's a nice person and gets na yung humor ko. So, we started dating frequently and he eventually got a job near my current work. Which made me somewhat happy kasi ang lapit na namin sa isa't isa. Madalas kaming mag-date around our area and minsan hinahatiran ko siya ng food, lunch, or coffee randomly without any reason. Hinahatid at sinusundo niya rin ako from my office to my sakayan. Sounds ideal, but here's where the problem starts. Parehas kaming low minimum wage earner. Grabe, ang hirap talaga magmahal sa Pilipinas. Okay. Sobrang nakaka-frustrate kasi parehas kaming nakapagtapos ng pag-aaral and a degree holder. I even graduated in a fairly expensive and renowned college only to be lowballed in my first job. Yung sinasahod namin parehas is only enough for us to survive each cut-off. We often tell ourselves na one day makakapag-date din tayo sa masarap na restaurant and hindi na natin kailangan mag 50-50, na hindi natin pag-iipunan ng matagal, na hindi natin kailangan mag-sacrifice ng ibang bagay just to eat something decent. Nga lang, lungkot nun.
Alam mo, valid yun. Minsan masaya yun na meron kang kasama na mag-plan ng ganun na in the future hindi na tayo ganito, in the future hindi na ganyan. And then, iba yung feeling kapag nakikita nyo na sabay nyong na-achieve yung mga bagay na pinapangarap nyo lang before. Pero, again, malungkot din yun kasi, damn, ang mahal magmahal. Okay, don't get me wrong. I am okay na magkasama kami sa 0 days. Nasabi natin 0 days. Pero until when? I feel like we both deserve better pero somewhat stuck sa situation namin. Here's the twist, Yani. Yung ate niya who works in Dubai is giving him an opportunity to work there by October. And he agreed immediately. Gustong-gusto niya nang umalis sa Pilipinas and get compensated fairly and live a somewhat comfortable life. He keeps on telling me na para sa amin yon. I actually supported him in going there cause even ako pagod na sa bansa natin. I know that the only way to live comfortably sa Pilipinas is either maging nepo baby ka, gumawa ka ng illegal, or umalis ka ng bansang to. As much as I wanna go there with him, yung degree ko na communication arts ay nakaangkla sa pagmamahal ko sa Philippine media. Communication arts din ako. Okay. And let's be honest, hindi ganun kadaming opportunity para sa mga graduate ng degree ko dito. What more sa ibang bansa? False. As a communication arts student, false. Sige, sagutin ko later. I need your help, Yani. I cannot do long-distance relationship. Kasalanan to ng never not love you. Pero paano pagbalik niya dito sa Pilipinas, ibang tao na kami? Paano kung mag-grow kami independently away from each other? How do you love someone with a deadline? O hindi pa naman siya mamamatay. Wala man naman deadline. I mean, ang deadline is in October, right? Naalis siya. Oo nga, medyo mahirap yun. Pero don't worry, at least hindi siya mamamatay. Okay? It's hard to admit, pero what if I am just destined to be there on days when he has nothing? Grabe, ang daming yung banger lines, no? What if I am just destined to be there on days when he has nothing? I need your help. Love, Leo Hater. Siguro, isa munang sabihin ko dun sa communication arts. Actually, ang daming job na pwede para sa atin. Siguro ako lang to. Ewan ko. Mahilig kasi ako mag-take ng risks. And alam ko na the job market is bad. Totoo yan. Ang privilege ko sa part na hindi, dahil maaga rin naman nagkaroon ng Yani Hates You, and I'm earning from it. Nasa ibang field din kasi yung work ko. So hindi ko na-experience yung talagang job hunting. Pero iba yung struggle ko as a sa freelance na work. Kasi ibang mundo din yon. Okay, pero yung job hunting, nakita ko kung paano yung friends ko pakahirap mag-job hunt na tatambay ka sa LinkedIn and then ilang interviews, tapos hindi naman ganun kalaki yung sweldo, and then grabe yung job description. Alam nyo, nag-try ako mag-apply. Okay, nung nasa Riyadh ako, dahil wala akong ginagawa, sabi ko, okay, baka kaya ko mag-apply. So, nag-apply ako sa mga job. And then, ang daming work doon na yung job description, lalo na sa field natin as in sa communication arts, mga social media, so usually mga work pwedeng nasa advertising or social media manager, social media strategist, ganyan. Tapos yung mga job description na nakalagay is, hindi yan trabaho ng isang tao. Trabaho yan ng isang team. Bakit mo siya nilalagay sa iisang job description? Meron ako mga nakita doon na content, like yung work is connected sa content. Hindi ko mag-gets social media manager. Tapos, ang job mo rin is yung to create yung reels. Ikaw yung mag-iisip ng content. Ikaw yung ikaw yung mag-edit ng reels. Ikaw yung production. Ikaw yung magpo-promote. Ikaw yung, like, job yan ng isang buong team. Actually, as a content creator, yun yung job ko. Alam ko na yung job ko ay pang isang buong team. Pero, dahil like mas hawak ko yung oras ko and then feeling ko mas nakakasingil ako ng amount na mas deserve ko. So, hindi ko ma-imagine na mag-a-apply ako for a job na ganon, iaasa sa iisang tao, tas yung sweldo ay hindi makatarungan. I guess yun yung difference. And so, sabi ko, grabe, the job market is so bad. Ang dami kong friends kasi, again, communication arts ako, so nakikita ko kung saan sila nag-work, sa PR, ganyan, na sobrang, like, nakikita ko silang mabaliw. Ang hirap, no, wala talagang work-life balance kasi mababaliw ka, lalo na sa ahensya. Kasi yung toxic na work environment. So, okay. Alam ko yung sinasabi mo na stress eh. Tas sa media, broadcast media, hindi rin ganun kataas ang sweldo sa broadcast media. Like, it's so bad.
it's so bad na siya may mga nakakausap na rin ako from networks, ganyan, and then engage ko, magkano sweldo mo sa ganyan, no? So, wow! Hindi enough yan para sa isang tao. So, isipin mo, paano ka bubuo ng pamilya sa ganyan sweldo? So, yeah, oo nga. Yes, but also kasi, meron din ako mga friends na nakita ko na nag-take sila ng risk. As in, lakas ng loob lang talaga. Kahit nakakaduwal-duwal, nag-take sila ng risk and alam nila na parang, okay, mag-a-apply ako for this position, kahit mataas tong position na to, kasi alam kong kaya ko. Isang example nito si CJ. CJ Abrantes, nakita niyo siya sa high school episode namin, High School in May Bunga. Si CJ, ang lupit ng taong yun. Kahit fresh grad siya nun, ipagmamalan ko siya, kahit fresh grad ko siya nun, nag-apply siya for isang job na mataas yung position. And well, syempre, mataas din yung sweldo. It pays well. Kasi alam niyang kaya niya. And so, ako, personally din, sa experience ko, I earn this much kasi naniniwala ako na deserve ko at kaya ko. Nag-take na lang din talaga ako ng risk sa mundo at sa career na pinili ko. So, alam ko baka ang privilege nitong pakinggan, pero the universe rewards audacity. And pagdating sa career and sa job hunting, para hindi ka malowball, minsan kailangan mo din talaga lakasan yung loob mo. Kailangan mo mag-take ng big decisions, big risks, big actions na nakaangkla sa paniniwala sa sarili mo. Grabe, nagamit ko yung angkla, no? Hindi, kasi kapag confident ka na, I think kaya ko to. I can learn this and I can bring this to the table. Mag-a-apply ako for this job kahit mataas yung position na to. If naniwala ka lang na, hindi, ito yung capability ko, ito yung capacity ko, ito yung deserve ko, and I will go after that. Promise, ibibigay siya ng universe sa'yo. Again, baka ang privilege pakinggan, pero I saw this happen sa akin. I saw this happen sa friend ko, si Sage. I saw this happen with Kim. I saw this happening to my peers na nasa job, onting kineso, na nag-take ng malaking risk. Kasi naniniwala sila sa kakayahan nila. That, I'm sorry if ang privilege ang pakinggan, pero isa yun siguro sa advice ko sa'yo as a fellow communication arts graduate and na naghahanap ng job right now. Okay, gets ko. Okay lang naman mag-start talaga yung from, like, yung sa simula. Kasi ganun tayo, diba? Ganun yung feeling natin na dahil fresh grad tayo, wala pa tayong alam, okay lang sa atin kahit mababa yung sweldo. Pero minsan kasi kaya mo mag-ask for more. Lalo na if alam mong kaya mo talagang gumawa ng job na maayos. Right? Pwede ka mag-ask for more. If you ask for more, the universe will give you more. Okay. Maybe that is also a career advice. Doon naman sa question mo na you cannot do long distance relationship. Okay, gets ko tong fear na to. Na what if pagbalik niya dito sa Pilipinas, ibang tao na kayo? Alam mo, yes. Hindi yun what if. That's gonna happen. Siguro, ito personally, as an Aquarius, na parang, hindi ko alam if takot ako sa change Pero nabasa ko to sa threads, na yung mga Aquarius daw, parang, dahil to cope with change, ang nangyayari is, we always move. So, like, para hindi ako shaken up if everything is changing kasi I'm always moving. Ako as a person, parang I love outgrowing things. I love changing. I love discovering something new about myself. Kaya siguro nahihirapan din ako to be in long-term relationships kasi lagi ako nagkakaroon ng feeling na, oh my God, nagbabago ako and hindi ko alam kung paano isasama yung partner ko dun sa change na yon. And maybe, connected yun dun sa fear mo na what if pagbalik mo ng Pilipinas, ibang tao na kayo. Normal lang namang matakot sa change. Pero personally, mas nakakatakot yung stagnancy. Tama ba yung term na stagnant? Parang, i-expect mo na may magbabago talaga. Yes. Kasi mas nakakatakot if wala. Okay? Ngayon, it's gonna be up to the both of you kung paano nyo ina-navigate yung change na yon, na yung change na yon ay hindi maging detrimental or maging bad for your relationship. Like, shit, paano natin tatanggapin na may magbabago at magbabago sa ating dalawa? And that's okay. Mahal kita. Paano tayo hindi maiiwan sa changes na mangyayari sa isa't isa? That's gonna be a lot of work.
a lot of communicating, a lot of compromising. Ilang hours ba ang, yun pa nga lang, yung time zone, for sure may compromise kayo na gagawin doon na, okay, gantong oras ka free, gantong oras ako free, maghahanap kayo ng time para mag-usap, etc., etc. Diba? Mas magiging malaki lang yung work compared sa pag magkasama kayo right now. Grabe, sobrang never not love you nyo nga. Okay, mas magiging malaki lang yung work and you, or the both of you would have to be more than willing to put in that work. Hindi ko alam kung nakatulong ba yung advice na yun. Siguro answer lang siya to your question na what if magbago kayo. Kasi for sure, meron talaga magbabago. Nasa Never Not Love You na talaga lahat. Ang ganda nga ng ending scene ng Never Not Love You kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa kanilang dalawa. Hindi mo alam kung parehas pa ba si Gio at Joanne ng gusto for the relationship. But then, hindi mo maidadeny na parehas sila nag-grow to two different people. And huwag kang matakot doon sa movie na yun kasi hindi mo natin alam what happened after. Pwedeng mas naging masaya sila together, di ba? Or individually. I don't know! Well, eto, gets ko din yung fear, pero I don't know, what other options do you have right now? Pipilitin mo siyang magstay dito? Pag pinilit mo siyang magstay dito, mag-aaway kayo kasi for sure, magiging big problem yung merong isang career opportunity na nilet go niya just to be with you. And opportunity for him to grow as a person, opportunity for him to earn better. So, if i-let go niya yon just to stay with you, for sure, magiging problema din yun para sa inyong dalawa. Yung other option mo naman is, habang hindi pa siya umaalis, makipag-break na. I feel like, yun eh. Kasi dahil hindi mo kakayanin yung LDR. Di ba ang miserable din nun? Na ngayon pa lang i-let go mo na siya kasi takot ka sa kung anong pwedeng mangyari. Ang miserable nun, hindi mo naman siya ma-unlove agad-agad. And also, i-hunt ka nung what if nagstay ka and figured things out with him. Do you trust your partner? I think, dito na sa trust talaga, sa long distance relationships, yung trust talaga na, okay, hindi mo ko makakalimutan pag magkalayo tayo, etc., etc. So, maybe instead of dinedread mo yung deadline, which is this October, from June to October na magkasama pa kayo, i-work on nyo yung foundation ng relationship nyo, mas pagtibayin nyo yung trust between the both of you, pag-usapan nyo na, okay, kapag nag-long distance tayo, ano mangyayari, ano yung magiging compromise natin, ano yung mga gagawin natin to still meet each other halfway. And then as someone na merong nanay na OFW, and naniniwala ako na I can survive long distance relationships. Actually, pattern ko siya before na lagi ako nagsisettle for long distance relationships kasi naniniwala ako na hindi need ng physical proximity for a relationship to survive. Which is, matagal ko nang in-unlearn yung pattern na yun kasi iba pa rin pala talaga pag malapit sa'yo o kasama mo yung taong mahal mo. Anyway, as someone na may OFW na mom, na batak mag-LDR talaga, naniniwala ako na long-distance relationships can work or will work. Ano yung tamang grammar? Basta, hindi siya forever long distance. Gets ba? Na, like, may some point, parang may limit lang siya. Like, okay, 2 years lang ako sa Dubai and then magkakasama na tayo ulit. May ganong plan dapat. Or like, 1 year lang siya doon, 2 years lang siya doon, and then susunod ka, or magsisettle kayo somewhere na magkasama kayo, ganyan. Mag-work lang LDR basta hindi siya forever. Hindi forever LDR. Kailangan merong plan na at some point in our lives, magkakasama tayo ulit. Yun lang. Necessary din siguro tong step na to kasi for your partner to grow talaga as a person, and then yun nga, career-wise, ma-resolve yung insecurities na meron kayo parehas sa financial insecurities na meron kayo parehas. And then, in a way, mas maging better din siguro yung relationship. Ang hirap, no? Ang daming risk. This is such an adult relationship problem. Yun lang naman yung thoughts ko about it. Siguro,
hindi best option yung i-let go mo na siya agad dahil takot ka mag-LDR. Hindi rin best option yung, ano yung isang sinabi kong option? Dalawa yun eh. Hindi ko na malala. I feel like the best option right now talaga is pag-usapan nyo muna, and then make plans, pagtibayin nyo yung foundation, and, i-communicate mo yung foundation na relationship nyo, and i-communicate mo na sa kanya yung fears mo as early as now. At kapag matibay naman ang pag-ibig nyo, ay ma-figure out nyo yan. Yes, scary lang talaga, more work, pero kung mahal mo, edi go. Right? Nakakatakot ang change, but change is inevitable. I believe mas nakakatakot ang maging stagnant. Yun lang, Leo hater. I hope may naitulong yun. I hope may naitulong ako sa lahat ng taong nagpasa ng kanilang stories right now. Thank you so much for sharing your kabadingan emergencies with me, for trusting me with this, and sa kind words nyo. Happy Pride, guys! And yun lang. See you sa 27. I-follow nyo kami sa aming socials at Kwarto ni Yani on IG and TikTok. Dito na rin sa YouTube and Spotify, naglalabas kami ng new episode every Thursday, 9 p.m. and every Sunday, 8:30 a.m. Mag-join kayo sa FB community natin, Yani's Roommates. Doon ako nagpo-post ng updates and even yung link sa Yani's Mail. Ang kukulit nyo. Tatanong kayo sa nagsisend ng letter sa Yani's Roommates FB group, guy! Ayun, yun lang naman. And, i-follow na rin ako at Yani Hatisu sa lahat ng social media platforms. See you! See you guys! Happy Pride!